Ano ba ang nangyayari? Sa kanyang tahimik na tanggapan sa Berlin, mahigpit na hinawakan ni Dr. Klaus Schmidt ang kanyang pluma sa edad na 67 at pagkatapos ngang 30 taong pagtuturong economics sa University of Munich. Bihirang-bihira siyang makaramdam ngang ganitong pagkabalisa. Sa kabilang linyang telepono, humihingal na nagsasalita ang kanyang anak na si Elisa. Papa, may hindi ka panipaniwalang nangyayari. Sunod-sunod na nagtutungo sa Pilipinas ang mga pinunong Afrika. Bilang isang opisyal ngan European Union na 5 taon nang nakatuon sa pagtulong sa Afrika, may kakaibang bigat at tensyon sa boses ngang kanyang anak. Senegal, Kenya, Ghana, Nigeria, ang mapangulo at punong ministrong 19 na bansa ay nakarating na sa Maynila sa loob lamang 48 oras. Nagsimulang manginig ang kamayeng doktor. 30 taon na niyang sinusubaybayan ang takbong pandaigdigang ekonomiya, ngunit ngayon lang siya nakasaksi isang kaganapang ganito kalaki. Ang buong EU headquarters ay nakakagulo para silang malanggam na binuhusan ng tubig, sabi ni Elisa. Sa labas ng bintana, ang karaniwang tanawin ngang Berlin ang kanyang natatanaw. Ngunit ang isip at pusong doktor ay nasa malayong Maynila sa isang misteryosong pangyayari na hindi niya maunawaan. Bakit sabay-sabay na nagtungo ang mga pinuno nga Afrika sa Pilipinas? Ano ang lihim na nakatago sa likod nito? Halina't ating alamin ang bumabagabak na balita kinabukasan. Kinaumagahan, isang mas nakakagulat na balita ang sumalubong sa doktor. Nag-broadcast ng isang special report ang BBC World News. Ang ASEAN-Africa Development Summit na ay dinaraos sa Maynila, dinaluhan ng pinakamaraming bilang ng mga pinuno ng Afrika sa kasaysayan. Sa screen ng telebisyon, sunod-sunod na lumalapag sa Ninoy Aquino International Airport ang mga eroplano ng gobyerno. Ang Pangulo na Senegal na si Macky Sall, ang Pangulo ng Kenya na si William Ruto, mga lider mula sa Ghana, Nigeria, Ethiopia. Hindi ko pa nakikita ang ganito, bulong ng doktor sa kanyang sarili. Karaniwan, nga ministro o foreign secretary lang ang dumadalo sa mga ganitong kumprensya. Ngunit ngayon, ang pinakamataas na pinuno mismo ngang bawat bansa ang bumisita sa Maynila. Bakit? Ang tanong na iyon ay lalo pang lumalim sa sumunod na tawag mula kay Elisa. Papa, may mas nakakagulat pa. Ano na naman iyon? Sa pulong kahapon, sinabi ngang Pangulo ng Senegal, hindi may tago ni Elisa ang kanyang pananabik. Hindi na namin ipagkakatiwala ang aming kinabukasan sa aming mga dating kolonisador. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa likod ng doktor, kolonisador. Iyon ay tumutukoy sa mga bansang Europeo, kabilang ang France, Britanya, at ang kanyang sariling Alemanya, at idinuktong pa niya, pagpapatuloy ni Elisa habang binabasa ang isang ulat. Ang Pilipinas ay hindi kami sinusubukang pamunuan, sila ay kasama naming lumalakad, kasama naming lumalakad. Inulit-ulit ng doktor ang mga salitang iyon. Ang tulong ng Europa sa katotohanan ay laging isang uri ng pamumuno. Technology transfer, mga pautang na may kondisyon, structural adjustment programs, lahat ay isang panig na relasyon mula sa itaas pababa. Ano ang naging reaksyon ng ibang mga leader? Lahat sila ay tumango bilang paksang-ayon. At sa huli, tumayo ang Pangulong Nigeria at nagsimulang pumalakpak. Ang buong bulwagan ay umalingaw-ngaw sa malakas na palakpakan. Ang katotohanang sinasabi ng mga numero. Napatingin ang doktor sa labas ng bintana. Ang karaniwang tanawin ngang Berlin ay tila nag-iba ngayon. Para bang ang sentro ngang mundo ay dahan-dahang lumilipat mula kanluran patungong silangan. Biglang nakuha ngang balita sa TV ang kanyang atensyon. Isang special report mula sa CNN International. Ang kalakalan ng mga bansang Afrika sa Sina ay halos triple ang itinaas sa nakalipas na dekada, samantala ang paglago ng kalakalan sa Europa ay nananatiling mababa, nasa 2% average kada taon, mga numerong nagsasabing ng katotohanan. Isang alaala ang biglang bumalik sa isip ng doktor. 5 taon na ang nakalipas nang maimbitahan siya sa isang economic development conference sa Ghana. Sinabi sa kanya ngang isang lokal na opisyal, ang teknolohiya ng Alemanya ay tunay na mahusay. Ngunit teknolohiya lang ba talaga ang kailangan namin? Noon, hindi niya naintindihan ang tunay na kahulugan ng salitang iyon. Ngayon, nagsisimula na siyang makaunawa. Tumawag muli si Elisa, Papa, may isa pa. Ang mga ekspresyon sa mukha, mga lider sa conference hall. Anong ibig mong sabihin? Karaniwan,
Ang mga pulong diplomatiko ay punong tensyon, hindi ba? Ngunit iba ngayon. Lahat sila ay mukhang tunay na masaya. Napatigil ang doktor sa salitang iyon. Sa mga pulong nila sa Europa, kailanman ba niya nakitang nakpakitang ganoong ekspresyon ang mga lider nga Afrika, lalo na ang ngiting Pangulong Senegal, sabi ni Elisa. Sabi ang mga reporter dun, ngayon lang nila nakitang ganon karelax ang Pangulo. Nakpasya ang doktor. Kailangan niyang makita mismo ang katotohanan sa likod ng kakaibang pangyayaring ito. Elisa, pupunta ako sa Pilipinas. Ano, Papa? Kailangan kong makitang sarili kong mga mata kung ano ang nangyayari. Ang mga pagtuklas sa Maynila, pagkababang telepono, agad na nagbook ng flight si Klaus. Kinabukasan, pagkatapos ng 30 taon, muli niyang tinapakan ang lupa ng Pilipinas. Ang kanyang nasaksihan doon ay isang bagay na yayanik sa mismong pundasyon ng kanyang pangunawa sa relasyong internasyonal. Pagdating niya sa Naya, isang di inaasahang tanawin ang sumalubong sa kanya. Ang rifle lobby ay puno nga media mula sa iba't ibang bansa at walang tigil ang pag-flash ng mga kamera. Ganito ba kalaki ang atensyon ng mundo sa kumprensyang ito, hindi may tagong doktor ang kanyang pagkamangha. Nang dumalo siya bilang tagamasit sa isang forum, agad niyang napansin ang kaibahan. Ang malider nga Afrika ay diretsong nagsasalita sa Ingles nang walang interpreter at higit sa lahat, ang kanilang mamukha ay punong sigla at buhay. Malinaw na iba ito sa manakasanayan niyang international conference. Sa isang coffee break, hindi sinasadyang narinig ng doktor ang isang usapan. Kausap ng Pangulo ng Kenya na si William Ruto ang Pangulo ng Ghana, ang pamamaraan ng mga Pilipino ay talagang naiba. Sa anong paraan? Hindi sila nagpapataw ng kahit ano sa atin. Sa halip, nagbibigay sila ng mga pagpipilian. Nagbibigay ng mga pagpipilian, isinulat ng doktor ang mga salitang iyon sa kanyang kuwaderno. Ang tulong ng Europa ay laging may kakibat na mga kondisyon, structural adjustment, deregulation, partikular na pagbabago sa pulisya. Ngunit iba raw ang Pilipinas. Sa isang pagkakataon, lakas-loob na nilapitan ng doktor ang economic minister ng Senegal, paumanhin po. Ngunit bakit napakaraming pinuno ang dumalo sa pagkakataong ito? Isang mahinahong ngiti ang isinukling ministro. Simple lang po ang sagot, dahil ang Pilipinas ay isang bansang tumutupad sa kanilang mga pangako. Tumutupad sa pangako. Parang isang simpleng bagay, ngunit may malalim na kahulugan sa ekspresyon ng ministro. Maari po ba kayong magbigay ng halimbawa? Tanong ng doktor. Ang Agricultural Support Program na ipinangako nila noong 2019. Sa panahong maraming bansa sa mundo ang binabawasan ang kanilang tulong dahil sa pandemya, ang Pilipinas lang ang nagpatuloy ayon sa plano. Ayon sa datos mula sa Department of Foreign Affairs ng Pilipinas, ang kanilang Official Development Assistance, ODA, ay hindi ganong nabawasan noong 2020. Samantalang maraming bansa sa Europa ang nagbawas ng kanilang tulong dahil sa problemang piskal. May isa pa, pagpapatuloy ng ministro. Ang mga eksperto mula sa Pilipinas ay nananatili sa aming bansa ng matagalan. Napaisip ang doktor. Sa German Development Cooperation, ang mga eksperto ay karaniwang ipinapadala sa loob lamang ng 6 na buwan hanggang 1 taon. Ngunit ayon sa ministro, ang mga Pilipinong eksperto sa agrikultura ay naninirahan doon ng 2 hanggang 3 taon. Hapunan kasama si Elisa. Nang gabing iyon, naghapunan ang doktor at ang kanyang anak sa isang hotel sa Makati. Papa, kamusta ang nakita mo? Sa totoo lang, nalilito ako, tapat na sagot ng doktor. Masyadong iba ito sa lahat ng alam ko tungkol sa international cooperation. Inilatak ni Elisa ang isang dokumento. Papa, may data akong gustong ipakita sa'yo. Ito, ang 2023 African Youth Survey. Nakatala sa papel ang mga nakakagulat na numero. Sa tanong na, aling bansa ang pinakakatiwalaan ninyong partner sa kooperasyon? Para sa mga kabataang Aprikano edad 18 hanggang 35, ang resulta ay Pilipinas 42%, China 18%, Amerika 15%, France 8%, Alemanya 6%, napatulala ang doktor. Bakit ganon kataas ang tingin nila sa Pilipinas? Tinanong din ang dahilan. Sabi ni Elisa habang binubuklat ang susunod na pahina, ang pinakamadalas na sagot ay dahil itinuturing nila
kami bilang kapantay. Ang pangalawa ay pagkakalapit ng kultura. Hindi ito maintindihan ng doktor. Anong ibig sabihin niyan? Dahil daw sa impluwensya ng mga Filipino teleserye at musika. Sikat na sikat doon ang makwento tungkol sa pagahon sa hirap sa pamamagitan ng sipag at tiyaga. Maraming kabataan ang nakakarelate sa mga bida na lumalaban sa mga hamon ng buhay. Umiling ang doktor. Ano ang kinaalaman ng teleserye sa economic cooperation? Malaki, papa, paliwanag ni Elisa na may pananabik. Nakausap ko ang isang negosyante sa Ghana. Sinabi niya na natutunan niya ang pusong hindi sumusuko mula sa panonot ng mga teleseryeng Pilipino at iyon ang nagbigay sa kanyang lakas ng loob na magtayo ng sarili niyang kumpanya. Ngayon, mayroon na siyang 50 empleyado. Napaisip ng malalim ang doktor. Sa economics, ang mga cultural factor ay laging itinuturing na pangalawa lamang. Ngunit marahil, sa totoong buhay, ito pala ang nagtatakdangang tagumpay o kabiguan ng isang kooperasyon. Pakikipagpulong sa DFA. Kinabukasan, humiling ngang isang pulong ang doktor sa isang opisyal ngang gobyerno ngang Pilipinas. Si Director Mateo Santos ng Africa Division ng Department of Foreign Affairs, DFA, ang humarap sa kanya. Bakit po lubos na pinahahalagahan ang tulong ng Pilipinas sa Afrika? Tanong ng doktor. May naon na sumagot si Direktor Santos. Hindi po namin madalas gamitin ang salitang tulong. Mas gusto namin ang terminong pakikipagtulungan. Tulong at pakikipagtulungan. Para sa doktor, pareho lang ang kahulugan nga iyon, ngunit ipinaliwanag ni Direktor Santos ang pagkakaiba. Ang tulong ay nagpapahiwatig ngang relasyon mula sa itaas pababa. Ngunit ang pakikipagtulungan ay isang ugnayan ng magkapantay. Mula sa aming sariling karanasan pagkatapos ang EDSA People Power Revolution, natutunan namin na mas mahalaga ang pagkatuto sa isa't isa kaysa sa isang panik na pag-abot ng tulong. Karanasan mula sa People Power, may malalim na kahulugan ang masalitang iyon para sa doktor. Ang Alemanya ay nakaranas din ng muling pagbangon, ngunit tila may pagkakaiba sa pamamaraan ng Pilipinas. Ano po ang mga partikular na pagkakaiba? Halimbawa, ang aming mga eksperto sa agrikultura ay nag-aaral ng lokal na wika, paliwanag ni Direktor Santos. Isang eksperto na ipinadala namin sa Kenya ay nag-aral ng Swahili para direkta niyang makausap ang malokal na magsasaka. Hindi lang ito technology transfer, kundi pagpapalalim din ng pangunawang kultural. Nagulat ang doktor. Halos wala sa mga eksperto ngam Alemanya ang nag-aral ng lokal na wika, karaniwan na ang paggamit ng interpreter, ngunit iba ang mga Pilipino. Ang pagtatakpo sa isang agricultural center, gabi na sa kanyang silid sa hotel, at matagal na nag-isip ang doktor. Sa loob ngang 30 taon niyang karera bilang ekonomista, mayroon ba siyang nakaligtaan? Ang kahalagahan ng ugnayan ng tao sa tao, isang bagay na hindi masusukat ng numero at datos. Ngunit ang tunay na pagyanig sa kanyang pananaw ay nangyari kinabukasan. Sa tulong ni Direktor Santos, dinalaw niya ang isang agricultural research center sa Los Baños, Laguna. Ano po ang hinagawa dito? Tanong doktor. Ito po ang training center para sa mga ekspertong ipapadala namin sa Kenya, sagot ni Santos. Sa loob ng isang silid, isang lalaking nasa edad 30 ang seryosong nakatutok sa mga dokumento. Siya sige. David Cruz, pakilala ni Santos. Mananatili siya sa Kenya sa loob ng 3 taon para makipagtulungan sa makalokal na magsasaka sa pagbuo ng bagong teknolohiya sa pagtatanim ng palay. Namangha ang doktor. 3 taon? Opo, lumingon si Gay Cruz. Iyon po ang kailangan para lubos na maunawaan ang lupa, klima, at lalo na ang pamumuhay ng magsasaka doon. Hanggang sa pamumuhay, napahanga ang doktor sa kanilang dedikasyon. Sa German Development Cooperation, ang technology transfer ang prioridad, pangalawa na lamang ang aspetong kultural. Bakit po ganon kadetalyado? Tanong ng doktor. Mahinahon na nagsalita si Gay Cruz. Ang lolo ko po ay isang magsasaka na muling bumuhay sa aming bukirin pagkatapos itong masalanta ng isang malakas na bagyo. Mula sa wala, sa pamamagitan ng pagtutulungan o bayanihan, inabot ng 5 taon bago sila muling nakapag-ani ng sapat para sa aming pamilya. Laging sinasabing lolo ko, igalang mo ang lupa, igalang mo ang kapwa, at tiyak na may aanihin ka.
Isang malalim na emosyon ang naramdaman nege doktor sa mga salitang iyon. Hindi lang ito basta paglilipat ng teknolohiya. Ito ay paksasalin nege isang filosofiya. Ang mga magsasaka sa Kenya ay ganun din po kamahal ang kanilang lupa. Dagdag ni G. Cruz. Hindi kami pumupunta doon para makturo. Pumupunta kami doon para matuto ng sama-sama. Matuto ng sama-sama. Paulit-ulit na naririnig ng doktor ang pariralang ito. Ngunit ngayon, naiintindihan na niya ang tunay na kahulugan nito. Isang pagtuklas sa language school. Bumisita ang doktor sa isa pang lugar, isang language school sa Quezon City. Dito nag-aral ang mga African scholars at trainees. Sa loob na isang silid-aralan, masisipak na nak-aral na wikang Filipino ang makakabatang Aprikano. Sila po ang mga magiging lider sa agrikultura at teknolohiya sa kanilang mga bansa, paliwanag ng guro. 2 taon silang mag-aaral ng teknolohiya at kultura dito sa Pilipinas at pagbalik nila, sila na ang mamumuno sa mga proyekto doon. Nilapitan ng doktor ang isang estudyante, bakit mo pinili ang Pilipinas? Dahil itinuturing kami ngang ma-Pilipino bilang kapwa-tao, sagot ni Tekalin, isang taga-Ethiopia. Sa training namin sa Europa, palaging may relasyong guro at estudyante. Pero dito sa Pilipinas, kami ay makasama na sabay na natututo sa isa't isa. May mainit na damdaming umusbong sa puso ang doktor. Sa 30 taon niyang pagiging akademiko, ngayon lang siya nakarinig ng ganitong magasalita. Ano ang pinaka-hindi mo malilimutang karanasan sa training mo dito? Tanong pa ang doktor. Nagtaas ng kamay si Kofi, isang tagagana. Natutunan ko ang huwag matakot makamali. Sa aming bansa, ang pagkakamali ay isang kahihiyan. Ngunit dito, itinuro sa amin na ang pagkatuto mula sa pagkakamali ay bahagi ang paglago. Ang mahalaga ay ang bumangon muli. Bumangon muli. Isa na namang kakaibang pananaw. Sa sistema ng edukasyon sa Alemanya, ang pagkakamali ay isang bagay na dapat iwasan. Ngunit iba ang mga Pilipino, sunod-sunod na nagbahagi ng kanilang karanasan ang mga estudyante at bawat isa ay yumayanig sa mga nakasanayan ng doktor. Ang host family ko, itinuring ako na parang tunay na anak. Sa karanasan kong magtrabaho sa isang bukit, mula alas 5 ng umaga hanggang gabi, sabay kaming nakbanat ng buto. Itinuro nila sa akin hindi lang ang teknolohiya, kundi pati ang sayangang pagtatrabaho. Ang sayang pagtatrabaho, na antik ang doktor sa ekspresyong iyon. Sa nakasanayang development cooperation, ang kahusayan at produktibidad lang ang laging binibigyang diin. Ngunit ipinapasapala ng mapilipino maging ang kahulugan ng paggawa, isang mahinahong pagsusuri. Pawi, tinanong ni Director Santos ang doktor. Kumusta po ang inyong nakita? Matagal na natahimik ang doktor bago sumagot. Sa lubang 30 taon, ano ba ang tinitingnan ko? Nakatuon ako sa mga numero at datos at nakalaktan ko ang puso ng mga tao. Isang magilew na ngiti ang ibinigay ni Director Santos. Kami man po ay ganyan din noong una, ngunit ang karanasan namin sa muling pagbangon ang nagturo sa amin. Ang kaalaman ay naipapasa mula sa tao patungo sa tao, kasama ang puso. Nang gabing iyon sa hotel, mag-isang nakmuni-muni ang doktor. Hindi kaya't mali ang buong pamamaraan ng Europa. Sa halip na isang panik na relasyon mula sa itaas pababa, dapat ay isang pagkatuto na magkapantay. Sa halip na tulong na may kondisyon, dapat ay kooperasyong nakabatay sa tiwala. At higit sa lahat, ang pagsasalin ng pusong nasa likod ng teknolohiya. Ginagamit ng mga Pilipino ang kanilang mahirap na karanasan sa muling pagbangon upang maging malasakit sa mga taga-Afrika, isinulat ng doktor sa kanyang kuwaderno. Ngunit hindi siya maaring malunod sa emosyon. Bilang isang akademiko, kailangan niyang maging kritikal. Totoo bang ito na ang lahat? Kinaumagahan. Sinadya ng doktor na magtanong ng isang mapanuring katanungan kay Director Santos. Hindi po ba't may mga limitasyon din ang pamamaraan ng Pilipinas? Nag-isip sandali si Director Santos bago tapat na sumagot. Siyempre po, hindi ito perpekto. Ang katapatang iyon ay lalong nagpatibay sa tiwalang doktor. Ano po ang mapartikular na hamon? Una, masyado itong matagal, pag-amin ni Santos. Ang 3 taong paninirahan sa isang lugar ay epektibo, ngunit magastos sa oras at pera. Hindi ito angkop para sa mga sitwasyong nangangailangan ng agarang tulong. Ito ay totoo. Sa mga sakuna o digmaan, bilis ang pinakamahalaga.
Ang maingat na pamamaraan ng Pilipinas ay maring hindi epektibo sa mga ganong pagkakataon. Ang isa pang hamon ay ang limitasyon sa saklaw, pagpapatuloy niya. Sa aming paraan, hindi kami makakatulong sa napakaraming tao ng sabay-sabay. Dahil binibigyan namin ng halaga ang pagbuong relasyon sa bawat isa, nagiging maliit ang aming sakop, tumango ang doktor. Kung ikukumpara sa malalaking proyektong infrastruktura ng Alemanya o France, mukhang maliit nga ang tulong ng Pilipinas. Kung gayon, bakit pa rin pinipili ng mga bansang Aprika ang Pilipinas? Sa pagkakataong ito, isa pang opisyal ang sumagot. Kami rin po ay nagtaka noong una, sabi ni Ms. Reyes, isang babaeng kawani mula sa Africa Division. Ilang taon na po ang nakalipas. Direkta kong tinanong ang Agriculture Minister ng Senegal kung bakit. Ang sagot niya sa akin ay isa ring tanong. Alin ang mas mahalaga, ang bigyan kang isda o ang turuan kang mangisda? Bigyan ng isda o turuan mangisda? Humanga ang doktor sa lalim ng analogiyang iyon. Ibig sabihin, mas pinapahalagahan nila ang pangmatagalang pagsasarili kaysa sa panandaliang epekto. Tama po, ngunit may malaki ring panganib iyan, seryosong sabi ni Ms. Reyes. Kapag nagbago ang gobyerno sa isang bansa, maaring bumalik sa simula ang lahat dahil nakasalalay ito sa relasyon ng mga tao, mahina ito sa mga pagbabagong politikal. Isa rin itong mahalagang punto. Ang tulong na institusyonal ng Europa ay may bentahe na mas madaling magpatuloy kahit magpalit pa nga administrasyon. Isang tanong para sa Europa, lalo pang nagtanong ng malalim ang doktor. Kung gayon, bakit bumababa ang pagtingin sa tulong ng Europa? Nakatinginan sina Direktor Santos at Ms. Reyes. Hindi po siguro kami ang dapat magsabi nito, maingat na nagsalita si Santos. Ngunit base po sa mga naririnig namin mula sa aming mga kaibigang Aprikano, madalas po nilang nababanggit na masyadong maraming kondisyon. Isang kirot ang naramdaman ng doktor. Totu, ang tulong ng Alemanya ay laging may kaakibat na mga kondisyon. Pagsusulong ng demokrasya, proteksyon sa karapatang pantao, pangangalaga sa kalikasan. Siyempre, mahalaga po ang makondisong iyan, dagdag ni Ms. Reyes. Ang karapatang pantao at kalikasan ay mga bagay na dapat protektahan. Subalit, para sa bansang tumatanggap, minsan ay parang isang pagpapataw ito. Pagpapataw, mabigat na tumimo ang salitang iyon sa pusong doktor. Sa loob ng 30 taon, naniwala siya sa pagiging universal ng katarungan. Demokrasya, karapatang pantao, malayang pamilihan para sa kanya, ito ang malayuning dapat abutin ng lahat ng bansa. Ngunit ngayon, ang mismong paniniwalang iyon ay nayayanik. Hindi ba nagpapataw ng kanilang mapananaw ang Pilipinas? Tanong ng doktor. Sumagot si Direktor Santos. Mayroon din po kaming masariling pananaw kasipagan, pananampalataya, pagpapahalaga sa pamilya, ngunit hindi namin ito ipinipilit sa iba. Sa halip, sinisikap naming unawain ang kanilang mga lokal na pananaw. Ito ang malaking pagkakaiba sa pamamaraan ng Europa. Binalikan ng doktor ang kanyang nakaraan, ang conference sa Ghana, ang lecture sa Kenya, ang policy recommendation sa Senegal. Lahat ay nakabatay sa pananaw kanluran. Hindi niya sinubukang unawain ng malalim ang kultura at kasaysayan ng mga bansang iyon. Marahil, naging mayabang kami. Bulong ng doktor. Isang mahilo na sagot ang ibinigay ni Ms. Reyes. Siguro po hindi naman kayabangan, kundi kakulangan lang mag-unawaan sa isa't isa. Ang Pilipinas din po ay maraming beses nakamali noong una. Noong dekada 80, marami kaming natanggap na kritisismo sa aming mga naunang proyekto. Nakamali rin pala ang Pilipinas. Sa katotohanan ito, nakakitang pag-asa ang doktor. Walang perpektong bansa. Ang mahalaga ay ang matuto mula sa pagkakamali at patuloy na magbago para sa mas mabuti. Ibig sabihin, may pagkakataon pa kaming mataga-Europa na matuto, tanong ng doktor, ngumiti si Direktor Santos. Siyempre po. Sa katunayan, marami rin kaming natututunan mula sa husayng teknolohiyang Europa. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa halip na kompetisyon, makakabuo tayo ng mas mahusay na tulong. Isang bagong posibilidad ang sumibol sa isip ng doktor. Maaring malampasan ang dating hidwaan at makabuong isang tunay na ugnayang makatulong sa Afrika. Ang simulang bagong pakikipagtulungan
Nang gabing iyon, nagsulat ng isang mahabang liham ang doktor para sa kanyang mga kasamahan, kailangan nating baguhin ang ating direksyon. Mula sa pamumuno mula sa itaas pababa, tungo sa isang partnership ngang makapantay. Pagbalik niya sa Alemanya, agad siyang kumilos. Nag-organisa siya ng isang agarang symposium sa University of Munich, EU Africa, A New Vision for Cooperation. Dahil sa titulo, dumalo ang mga policy, maker ng Alemanya, kailangan nating baguhin ng buo ang ating pag-isip, simula ngang doktor sa entablado, ang ating tulong ay laging isang direksyon lamang. Ngunit ang Pilipinas ay nagpapatupad ng isang dalawang direksyong pagkatuto. May mga mukhang nakdududa sa mga manonood. Anong partikular na kooperasyon ang iyong iminumungkahi? Tanong ng isang opisyal mula sa Foreign Ministry. Pagsamahin natin ang lakas, neda teknolohiya, ne Alemanya at ang husay, neda Pilipinas, sa pagbuo, ne relasyon, paliwanag neda doktor. Halimbawa, sa renewable energy, ang Alemanya ang magbibigay ng teknolohiya at ang Pilipinas ang bubuo ng tiwala sa lokal na komunidad. At ang pinakamahalaga, ituring natin ang mga taga-Afrika bilang mga kapantay na kasosyo. Nakbulungan ang mga tao sa bulwagan. Hindi ba't isa lamang iyang pangarap, pagtutol ng isang propesor mula sa Berlin University, marami pa ring pagkukulang ang mga bansa sa Afrika. Masyado pang maaga para sa isang pantay na partnership, kalmadong sumagot ang doktor. Ganyan din po ang iniisip ko nun. Ngunit iba ang katotohanan. Ipinakita ng doktor ang datos. Sa isang agricultural center sa Kenya, nakatulong ang Pilipinas. Isang bagong paraan ng pagtatanim ang nabuo base sa mungkahi ng mga lokal na magsasaka. Ang teknolohiyang iyon ay ginagamit na ngayon maging sa Timog Silangang Asya. Isang reverse export mula sa lokal na komunidad. Isang sorpresa ito para sa mga manunod. Ibig sabihin, mayroon tayong matututunan mula sa Afrika. Eksakto, mariing sagot ng doktor. Hanggat nananatili tayo sa posisyon na tayo lang ang nagtuturo, hindi kailanman makakaroon ng tunay na kooperasyon. Nagsimulang makbaho ang hangin sa loop ng bulwakan. Ang paksilangang bahong proyekto. Ilang linggo ang lumipas, isang magandang balita ang natanggap ng doktor. Isang tawag mula kay Elisa. Papa, dahil sa simposyum mo, pinag-aaralan ng gobyerno ng Alemanya ang isang bagong cooperation program. Totoo ba? Mandatory na local language training, long-term deployment system, at higit sa lahat, pagbuo ng pantay na relasyon sa mga lokal na partner. Halos kinopya nila ang paraan ng Pilipinas. Ang mungkahing doktor ay nagsisimula ng maging polisiya, at may mas nakakagulat pang nangyari. Nakatanggap silang alok ng pakikipagtulungan mula sa France, Italy at Netherlands. European African New Partnership Initiative, ayon ang naging panggalan ng bagong proyekto. Pagkalipas ng 6 na buwan, sinimulan sa Ghana ang unang tripartite cooperation project. Ang solar power technology ng Alemanya, ang ugnayan sa komunidad ng Pilipinas, at ang saganang sikat ng araw sa Ghana, isang proyektong renewable energy na pinagsasama ang lakas ng tatlong bansa. Sa pagsisimula ng proyekto, buong pagmamalaking sinabi ng Pangulong Ghana, ito ang uri ng kooperasyon na matagal na naming hinahanap. Hindi isang relasyong pataas pababa, kundi isang tatsulok kung saan bawat isa sa atin ay pantay na kasosyo. Napuno ng emosyon ang dibdib ng doktor. Nang bumisita siya sa proyekto, isang kakaibang tanawin ang kanyang nakita. Mga inhinyerong Aleman na nakikipagbalikat sa mga lokal na staff, mga Pilipinong koordinator na inuuna ang dialogo sa mga residente, at mga kabataang tagagana na aktibong nakikilahok sa proyekto. Kooperasyon, hindi kompetisyon. Pagkatuto, hindi pamumuno. Tiwala, hindi kondisyon. Ang tatlong prinsipyong natutunan niya mula sa Pilipinas na isinulat niya sa kanyang kwaderno ay nagiging katotohanan na. Sa eroplano pauwi, malalim ang iniisip ng doktor. Sa edad na 67, isang karanasang yumanik sa kanyang buong pananaw sa buhay. Masakit ito, ngunit kasabay nito, isa ring bagong pag-asa. Kaya nating magbago. Habang pinakmamasdan ang maulap sa labas ng bintana, naging kumbinsido ang doktor. Ang landas na ipinakita ng Pilipinas ay hindi tungkol sa pagtalo sa kalaban, kundi sa ganda ng sabay-sabay na paglago. Maaring kopyahin ang teknolohiya, ngunit hindi ang puso. Ngunit posible itong matutunan, iyon ang pinakadakilang natuklasan ng doktor. Ngayon,
Sa iba't ibang panig ng mundo, nagsisimula na ang isang bagong uri ng kooperasyong internasyonal. Hindi isang panig na relasyon mula sa itaas pababa, kundi isang partnership no magkapantay na may paggalang sa isa't isa. At sa pinagmulan nito, naroon ang diwa ang pakikipaglakat ng sabay ang Pilipinas, isang bansang bumangon mula sa sarili nitong makapagsubok. Ano ang masasabi mo sa kwentong ito? Ibahagi ang iyong opinion sa comment section sa ibaba. Maraming salamat sa iyong panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito.